Habang siya ay pumasok sa espekulasyon, si Zhongcheng ay pumutok na sa mga cultivation levels. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang sumigaw sa kasiyahan, inaangkin na naabot niya lang ang Dao Palace Realm. Ang deklarasyon na iyon ay nagpalaki sa mga mata ni Lan Yi habang tahimik siyang napasigaw. Natigilan na tumalon siya ng diretsyo mula Heavenly Mandate 5th level hanggang Dao Palace 1st level. Talaga siyang nagsimulang tingnan siya ng iba. Pinapanood siya, tahimik niyang kinalkula kung gaano kalupit ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang realm na iyon. Para sa kanya, kahit na nakalok sa loob ng 15 taon. Ang uri ng pagtalo na iyon ay halos imposible. Si Zhongcheng ay kumain lamang ng kanyang paraan. At kahit papaano ay mayroon din siyang tambak ng heavenly treasures. Kahit ang Hanggu Chongqing ay walang ganoong stockpile. Hindi banggitin, ang normal na mga organ ay hindi kayang hawakan ang uri ng pill intake, ngunit mukhang maayos lang siya. Si Lan Yi ay puno ng mga tanong tungkol kay Zhongcheng, ngunit wala siyang maaaring ibato sa kanya ng direkta. Hindi rin mukhang sabik si Zhongcheng na manatili. Sumulyap siya sa kanya at casual na inihayag na uuwi na siya. Sinuri niya kung sa wakas ba ay nagplano siyang sumunod at maging tao niya. Nakaharap sa iyon, si Lan Yi ay naging medyo nahihiya, rosas ang pisngi, inamin niya na mayroon siyang mga pag-iisip na iyon, ngunit mayroon pa siyang hindi pa natapos na negosyo. Pinapanood siyang tanggihan siya nang hindi kumukurap. Bumantong hininga si Zhongcheng at nagpasya na siya ay talaga palang isang tuso na sorrow. Kahit ano, pagpipilian niya na makinig o hindi. Mayroon na siya kina Gigi Linghan, Xiao, at Lin Ning. Inalis ito, pinalambot ni Zhongcheng ang kanyang tono at sinabing kalimutan na. Walang presyon, kung may sino man ang gugulo sa kanya, ang pag-drop lamang ng kanyang pangalan ay sapat na. Sa iyon, pumalaklak si Lan Yi sa kanyang ulo, iniisip na ang paghagis ng kanyang pangalan sa paligid ay magpapapatay lamang sa kanya ng mas mabilis. Hindi nagtagal si Zhongcheng, tumalon siya sa kanyang espada at ipinaalala sa kanya kung namiss niya siya. Maaari siyang dumaan sa Flying Immortal Sect. Iyon na, aalis na siya. Nang walang paghihintay para sa kanya na magpaalam, naglaho siya sa isang flash. Bumalik sa Flying Immortal Sect, si Zhongcheng ay sinalubong ng mga hiyawan sa sandaling lumapag siya. Tinatawag ng lahat na bumalik na ang Sect Master. Tumingin sa paligid sa puno ng mga disciples, nagtatanong si Zhongcheng kung masipag ba sila sa kanilang paglilinang habang wala siya. Halos hindi niya nailabas ang mga salita bago dumating ang chorus. Oo, sila ay nagsisikap araw-araw. Sa isang lugar sa grupo, ang mga yapak ay dumagundong patungo sa kanila. Si Jilinghan iyon. Sumugod siya, naghahadyos ng mga tanong kaliwa at kanan tungkol kay Prinsesa Ningti, gusto niyang malaman kung bumalik din siya. Isang disciple ang sumingit na hindi, tanging ang Sect Master lamang ang bumalik. Sinuri ni Zhongcheng ang grupo at tahimik na tumanggo sa sarili na ang lahat ay talaga palang nag-level up. Si Jilinghan ay umakyat mula Spirit Platform 9th level hanggang Heavenly Mandate 1st level, kumita sa kanya ng 100,000 points. Si Linding ay nagpersige mula Soul Division 1st level hanggang Spirit Platform 8th level, nagdadala ng 74,800 pa. Nakita ang mga points na pumasok mula kay Jilinghan lamang, halos hindi mapigilan ni Zhongcheng ang kanyang kasiyahan. Tulad ni Lainang, huling pagkakataon na nilaktawan niya ang pagkuha ng kanyang gantimpala mula kay Quanju, at sa isang blink, umakyat pa siya lalo. Habang ang pulutong ay nakatayo doon. Naguguluhan, masayang itininaas ni Zhongcheng ang isang kamay at pinindot ito sa kanilang mga ulo. Agad na kinumpirma ng system ang pagtanggap ng accumulation points na nakaupo na ngayon sa 180,726. Pagkatapos ay nagpatuloy si Zhongcheng sa pag-click na parang nagfa-farm siya ng loot. Ang pagding ay umalingaw ng walang tigil. Ang mga points ay patuloy na nagpapatong. Isa pang 2,800, pagkatapos ay 1,000, pagkatapos ay 200, pagkatapos ay 600, pagkatapos ay 8, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay 240. Sa huli, kinumpirma ng system ang buong transfer. Ang huling tali ay tumama sa 177,615. Para sa mga disciples gayunpaman,
si Zhongcheng ay mukhang seryosong hindi tama. Ang lahat ay nagpalitan ng balisa na tingin, bumubulong kung marahil ang sect master ay kumain ng isang masamang kabute. Iyon ang nagpatinag kay Zhongcheng, sinasaway ang kanyang atensyon pabalik habang tumatawag siya at hinihiling na malaman kung nasaan si Elder Mo Chen. Bago may sino man ang makasagot, si Mo Chen ay sumugod pasulong na parang babarilan siya mula sa isang kanan, nagtatanong ng nasa sabik kung ano ang kailangan ng sect master. Kinuha ni Zhongcheng ang isang malaking pil at iniabot ito. Nagkomento siya na sa kabila ng pagiging bago ni Mo Chen, ang mga disciples ay lahat ay bumuti ng malaki sa ilalim ng kanyang panunood at nararapat siyang bigyan ng gantimpala. Mukhang ang ego ni Mo Chen ay maaaring lumutang, ngunit pinamamahalaan pa rin niyang kumilos ng mahinahon, sinasabing hindi ito malaking bagay, ilang casual na patnubay lamang. Idinagdag niya na ang tunay na karangalan ay napupunta sa high-grade spirit vein ng sect. Pagkatapos ay ang mga mata ni Mo Chen ay dumapo sa pil na hawak ni Zhongcheng. Ang kanyang mga pupil ay lumiliit habang kinikilala niya ito bilang ang Nine Cold Holy River Pil. Tinatanggap ito ng may paggalang, tinitigan niya ito na parang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Kaisipan na kinukumpirma na ito ay isa sa mga pinakabihirang na pils sa mortal world. Walang paraan na makukuha niya ito ng mag-isa. Naisip niya na marahil ito ang ibinigay ng kapalaran sa mga pinapaboran ng langit. Walang oras upang mag-isip ng mas malalim, si Mo Chen ay sobrang naantig, nagsimula siyang umiyak. Yumuko ng malalim habang nagkakalat upang makahanap ng isang paraan upang bayaran ang kabaitan na ito. Pinapanood siya, binigyan ni Zhongcheng ang kanyang balikat ng isang palakaibigan na tapik at binaliwala ang pangangailangan para sa pagbabayad. Pil lang iyon. Kumain na siya ng ilang na. Hanggat ang lahat ay patuloy na nag-level up ng mabilis, iyon ang lahat ng pasasalamat na kailangan niya. Sa iyon, lumingon si Zhongcheng at sumigaw para kay Luyan. Nang lumapit si Luyan, iniabot sa kanya ni Zhongcheng ang isang espada ng may ngiti, sinasabihan siya na ito ay para sa pagtulong sa kanya na maabot ang spirit platform realm ng mas maaga. Si Mo Chen, nakatayo sa gilid, patuloy na nagmasid ng tahimik, sinusubukan niyang malaman kung paano nagtagumpay si Zhongcheng sa kanyang pinakabagong breakthrough. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa espada sa mga kamay ni Luyan at ang kanyang panga ay bumaba. Ang espada na iyon, hindi lang siya ang nalilito. Ang mga disciples sa paligid nila ay nag-freak out nang nakilala nila ang sandata, napasigaw na ito ay ang high-grade 9th rank spirit sword ng Qi Yansing Imperial Court, ang Purple Sun Crazy Dragon Breaker. Ang ilan ay hindi makapaniwala at nagtanong kung talaga bang sinira ng sect master ang Xianxing Imperial Court. Narinig iyon, nagbigay si Zhongcheng ng isang kibot balikat at bamulong na siguro pagkatapos ng lahat ay itinatag nila siya, kaya inayos niya ang score. Para sa kanya, hindi talaga ito malaking bagay, ngunit para sa iba, bumaba ito tulad ng isang bomba. Nagsimulang sumigaw ang mga tao na ang pagtawag dito na isang maliit na bagay ay nakababaliw. Sa puntong ito, kahit ang pagpuksa sa Red Sun ay hindi na mukhang isang menor de edad na deal. Matapos tapusin, kinuskos ni Zhongcheng ang kanyang baba, ang mga mata ay nagpapaanod sa harap habang nagmuni-muni kung sino ang unang haharapin. Sa sandaling iyon, ang detalyadong stats ay sumulpot sa itaas ni na Xiao, Jiling Han, at Lin Ning. Ang root bone ni Xiao ay tumalon mula 5th hanggang 4th grade, nasunog ang 8,000 points. Ang kay Jiling Han ay tumama mula 3rd hanggang 2nd, nag-draining ng 1,200,000. Si Lin Ning ay tumalon ng pareho, ngunit nagkakahalaga ito ng 1,900,000 points. Nahuli yun, naisip ni Zhongcheng na si Xiao pa rin ang pinakamahusay na halaga. Tumigil siya sandali. Pagkatapos, nang walang tunog, nagtaas siya ng isang tahimik na tanong tungkol kay Mo Chen. Ang pag-iisip na iyon ay halos hindi nabuo bago umikot si Zhongcheng at sumulyap kay Mo Chen na nakatayo sa malapit. Isang panel ang lumiwanag sa itaas niya, rin. Ang root bone ni Mo Chen ay umakyat mula 4th hanggang 3rd grade, nagkakahalaga ng 100,000 points. Nakita ito, naglabas si Zhongcheng ng isang tahimik na kalahating nagulat. Pagkatapos, humalaklak siya sa loob tungkol sa kung paano ang matandang lalaking ito ay nagsalita ng isang malaking laro ngunit nahuli pa rin sa likuran ni na Xiao at Ningning.
Nang blink si Mo Chen sa pagkalito, sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kakaiba na tingin mula sa Sectmaster at kung paano niya naibunyag ang isang bagay na awkward. Matapos ihagis ang kanyang tahimik na saksak, nagpa siya si Zhong Cheng na hayaang bumaba. Iwinagayway niya ang isang braso at sumigaw para kay Luyan. Si Luyan ay sumingit ng may malakas na oo agad. Iwinagayway siya ni Zhong Cheng. Habang lumalapit siya, ang mga stats ay sumulpot sa itaas niya rin. Ang root bone ni Lu Yuan ay sumulong mula 5th hanggang 4th grade gamit ang 6,800 points. Hindi man lang nagatubili si Zhong Cheng, sinampal lang ang isang kamay sa ulo ni Lu Yuan at sinimulan ang upgrade. Kinumpirma ng system ang upgrade at ipinakita ang 180,815 points na natitira. Ngunit kakaiba sa Pat, ang proseso ay hindi naramdaman na dramatiko. Kaya nang abot ni Zhong Cheng, walang sino man ang makapagsabi kung ano ang ginagawa niya. Si Lu Yuan ay tumayo lamang doon ganap na nawala. Hindi nag-isip ng masyadong husto si Zhong Cheng, pinanatili ang kanyang kamay kay Lu Yuan, at ang system ay sumingit sa parehong anunsyo at natitirang points. Ngunit sa anumang kadahilanan, ang buong bagay ay nagpatuloy ng walang sigla. Walang liwanag, walang tunog, walang ideya si Luyan kung ano ang nangyayari. Kinukuha ang eksena, nagreklamo si Zhong Cheng na ang root bone upgrade ay talagang kulang sa flare. Ngunit bigla, isang alon ng kapangyarihan ang bumalot kay Luyan at itininaas siya sa hangin. Nagulat, sumigaw siya na may naramdaman siyang mali. Sectmaster. Habang lumapag siya at nakakuha ng kontrol sa sarili, bigla siyang sumigaw sa kasiyahan na ang kanyang root bone ay talagang nag-upgrade. Pinapanood ang lahat ng ito, natigilan sina Xiao at Mo Chen sa lugar. Ang dalawa sa kanila ay bamulong ng sabay kung paano ito hindi dapat posible, na ang mga bagay tulad ng root bone upgrades ay kabilang sa mga alamat. Hindi may balot ni Mo Chen ang kanyang ulo dito. Tumakbo pa siya upang sandutin at siyasatin si Lu Yuan upang siguraduhin na hindi lang ito isang kakaiba na panaginip. Pinapanood siyang mag-freak out. Lumapit si Xiao, kinuskos ang kanyang balikat, at sumangot na si Old Mo ay hindi dapat ganito kabaliw dahil ang Sectmaster ay nasa labas na nagmimix ng science at magic tricks. Binigyan siya ni Mo Chen ng isang mainit na tingin at sinaway na siya ang nagpapawis ng gusto at nagtanong kung ano ang sinusubukan ni Xiao na gawin. Si Ling Han, Sheyoso, at ang iba pa na nakabitin sa labas ay naging berde sa inggit. Bamulong si Xiao ng mapait na dapat ay i-upgrade din sila ng Sectmaster dahil lahat sila ay nagsisikap. Hindi maipaliwanag ni Zhong Cheng na ang kanilang mga upgrade ay nagkakahalaga ng sobra. Kaya inalis niya lamang ito sa isang buntong hininga at inilabas na ang base ni Lu Yuan ay sobrang hina at hindi siya nakakasabay, kaya hindi siya maaaring iwanan upang mahulog ng mas malayo sa likod. Sa sandaling sinabi iyon ni Zhong Cheng, ang pulutong ay nagsimulang mag-buzz. Ang mga bulong ay lumutang tungkol sa kung paano ang pagkuha ng root bone upgrade ay ang tunay na pribilehiyo at kung gaano kalaki ang agad na makakuha ng power boost. Ang susunod na bagay na alam nila, umaga na. Bumangon si Zhong Cheng. Gamulong siya mula sa kama, nagunat ng tamad, at naglakad sa pinto, naglabas ng isang kontento na hininga. Habang iniinit ng araw ang kanyang mukha, biglang huminto si Zhong Cheng. Ang kanyang tingin ay humawi sa walang laman na bakuran, walang sinuman sa paningin, at bamulong siyang naguguluhan tungkol sa kung paano mukhang walang sinuman ang naglilinang sa oras na ito. Bamulong ito, humakbang siya sa loob ng courtyard upang suriin. Halos hindi pa siya nakagalaw ng isang pagsabog ng pagkanta ang tumama sa kanyang tainga. Sumigla sa tunog, hamyuni si Zhong Cheng ng curious at sumulyap. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang mga disciples na nagpapalipas ng oras sa ilalim ng mga puno, lahat ay nagsasaya ng walang zero motivation. Si Sheyoso ay nasa gitna rin, kumakanta at sumasayaw na parang ilang talent show. Umikot kasama ang iba pang mga babae habang idinedeklara ang kalungkutan na walang kabuluhan at ang sarili ay puno ng kumpiyansa. Pinapanood ang gulo na iyon na nagaganap, kumulo si Zhong Cheng. Sumigaw siya sa kanila nang may bahagya na napigilan na galit, hinihiling na malaman kung ano ang ginagawa nila at kung nagpaplano ba silang mabuhay sa kanya bilang mga freeloader magpakailanman. Nakaharap sa pagsabog, ang lahat ay nagkakalat na parang takot na pusa.
Sumugod si Seoso, bumubulong na ang kanyang aptitude ay sobrang sama at hindi niya talaga makasabay sina Elder Gi at Lin Ning. Ang iba ay tumalon, sumisigaw na hindi ito makatarungan, na tinulungan ng sect master kahit si Senior Luyan at ngayon ay iniwan sila. Ang mga akusasyon ng bias ay lumipad, at bawat salita ay nagpapalubog sa mukha ni Zhongcheng ng mas malalim. Nang kumalma siya, naglabas siya ng isang manipis na ngiti at sinabing, kung gusto nila ng katarungan, kung gayon ang lahat ng walang silbi ay dapat sumunod sa akin sa square. Sa iyon, lumingon siya at umalis. Agad na lumiwanag sina Seoso at ang iba pa, sumisigaw na sa wakas ay nakukuha nila ang kanilang mga upgrade.